Magkahalong ungol at mura ang sinasambit ni Franco. Nasa CR sila ng gymnasium ng school kasama ni Roxanne. Inintay muna nilang lumabas sa mga estudyante bago sila pumasok doon. Nakataas ang palda niya at nakababa ang undies hanggang sa gitna ng kanyang pinti. Kakarating nila kahapon galing probinsya at eto na naman sila ngayon. Balik sa dati na tila ba hindi sila nagkalabuan. After this, she will be sore again just like the past nights na hindi siya nito tinigilan. Kahit saan kapag feel nilang magniig, ginagawa nila. Bumalik na talaga ang dati nilang gawi bago pa man sila nagkatampuhan. Pero this time umaasa siya, hindi na siya parausan lang nito dahil nagbitaw na ito ng katagang minamahal na siya nito. Sabay silang pumasok kanina ng school. Sinundo siya ni Franco sa apartment niya. May kaunting pagbabago ang nakikita at pinadadama ng binata sa kanya at aminado siyang kinatutuwa niyang maramdaman iyon. Dati pa man hangad na niyang mahalin din siya nito. Maybe yung pag-let go niya dati sa binata ay may magandang naidulot din. Maybe he totally realized that he was happy with her. Hindi na rin niya nakita si Princess na lumalapit kay Franco o sa kanya. As in, hindi pa talaga niya to nakita simula nang bumalik sila galing probinsya. Ano na kaya ang nangyari kay Princess? Break na ba talaga ang dalawa? Alam na ba nito ang tungkol sa kanila ni Franco? Rox, what are you thinking? Tanong nito habang nagdi-dinner silang magkasama sa isang restaurant. After nila sa gym, lumabas sila sa campus at naghanap ng makakainan. Franco, nasa na pala si Princess? Hinawakan nitong isang palad niya at pinisil iyon. Rox, let's not talk about her, okay? I heard nasa Amerika siya ngayon. Tumango siya sa binata. I see. Sana di na siya bumalik. Nakita niyang nag-iba ang mood ni Franco. He became uneasy and suddenly parang napipilan ito. Franco, sana wala na tayong itatago sa isa't isa ha. Ayoko na magka-problema pa tayo. Seryoso niyang sambit. Of course, baby, wala akong dapat itago sa'yo. He seriously said. Malapit na ang graduation natin, Franco. After this, babalik muna ako sa province namin. Sana hindi ka pa rin magbago kahit na magkakalayo tayo. Malapit na talaga silang graduate. Napakabilis ng oras at ang paglipas ng mga araw ngayon. Malapit na rin ang araw na magtatapos na ang college life nila. Masaya rin naman siya dahil sa wakas malapit na niyang makamtan ang pangarap niya. Maybe after college, magsisimula na muna siya ng munting negosyo. Wag na muna natin pag-usapan yan, Rox. Let's just enjoy the moment habang magkasama pa tayo. After this, we can plan about our future. Anito sa kanya. Tama nga naman si Franco. Gagawa na lang muna sila ng magagandang alaala habang magkasama pa sila. You're right. Pagsang-ayon niya sa binata. Babe, next week pala magpapaalam muna ako sa'yo but I'll be back after a week. Magiging busy muna ako dahil magiging apprentice muna ako sa company ng uncle ko. After a week, I'll call you, okay? Sige, aniya rito. Malungkot man dahil sa pag-alis ni Franco, lubos pa rin ang pagtitiwala niya rito. Para sa future naman yun ng binata. Alam naman niyang ito ang mamamahala sa kumpanya ng uncle nito. Swerte nga si Franco dahil pagka-graduate may naghihintay ng trabaho dito. Di lang basta trabaho kundi bilang CEO pa ng company. Sila naman hindi ganyan kayaman. Malaki lang talaga ang sakahan nila. Pero tuwing 6 na buwan lang sila nagkakapera kapag anihan na ng palay. Don't be sad, Rox. Di naman ako mawawala eh. Babalik pa rin ako sa'yo. Remember that always. Nakangiting wika ng binata. Oh my God! Tili ni Vlad na makita siyang biglang napasuka habang kumakain sila sa bahay niya. Nagluto siya ng sinigang na baka. Mabilis nang naubos ang pagkain nakalagay sa plato niya. Ngunit nang matapos parang gusto nang bumaliktad ng sikmura niya. 2 araw na mula nang umalis si Franco. Aminado siya na mimiss niyang binata. Parang kulang ang araw kapag hindi daw nakikita at nakakasama. Bumalik na nga talaga ang dati niyang pagtingin dito. Naiintindihan naman niya ang binata kapag dito masyado nakakatawag sa kanya. Busy to at di birong company nga hawakan nito kaya naiintindihan niya kung dito masyadong makakatawag sa kanya. Ang tayong pangahawakan niya ngayon ay ang pangako nito sa kanya na babalikan siya at ang assurance nito na mahal siya nito. What's wrong, Bessie? Are you pregnant? Dagdag nitong sambit. Ha? Marami na ako nakain, no? Anya rito. Pero naging palaisipan na sa kanyang sinabi ni Vlad. Just be sure ha. Nako, kapag ikaw nabuntis, paktay na bata ka sa nanay mo. Paalala naman ni Vlad. I'm sure, Vlad. Eh paano nga ba kung buntis siya?
My God, handa na ba siya sa bagong responsibilidad at pagsubok sa buhay niya? Sana nga lang hindi. By the way, Bessie, may bago pala akong racket. Ano na naman ang racket mo, Vlad? Huwag mong sabihing nagbebenta ka ng bawal na gamot. Tanong niya rito. Ay, grabe siya, oh. Sumasama ko sa catering services, girl. At bonggang income kahit 4 to 5 hours ka lang magsaserve. Anito? Really? Pwede kaya ako? Ay, of course, no. Pwedeng-pwede. Hayaan mo kapag kulang ang tao, tatawagan kita, ha? Sige, asahan ko yan, ha? Muli niyang wika kay Vlad. Sayang din naman ang kita sa loob lang ng 4 hanggang 5 oras. Graduating sila at may dagdag gastos na naman para sa graduation nila. Kaya kailangan niya ng kahit konting income man lamang. Ay oo, Bessie. Ikaw pa ba kakalimutan ko? This coming week mo kami occasion na naman at take note. Big event ata. Sige, basta't tawagan mo ako pag kulang kay sa tao ha. Wait, kayo na ulit ni Fafa no? Marahan siyang tumango sa kaibigan. Ayan ka na naman no? Kakayak at kadadapa mo pa lang sa lalaking yon. Naku, Rox, bahala ka na nga may sarili ka ng isip. Alam mo na kung anong tama at mali. Hindi ko nga rin mapigilan, Vlad eh. Hay naku, kung sa bagay maraming babae naghahabol kay Jailer, ikaw pa kaya na nakatikim na? Malakas tong tumawa at bigla niyang napasabunot sa buhok nito. Ikaw talaga, Vlad. Hindi ba pwedeng mahal ko lang yung tao? Oo na, mahal mo na. Kayo talaga mga babae, no? Ang aarte nyo. Mabuti na lang naging bakla ako. Napapailing na wika ni Vlad. Di nagtagal napatayo siya na marinig ang ringtone ng kanyang cellphone. Hello baby, kamusta ka na? Dinig niya ang wika ni Franco mula sa kabilang linya. I'm fine babe, ikaw? Sagot niya sa binata. Nakita niya namumuti ang mga mata ni Vlad habang nakatingin sa kanya. Sinasenyas pa nito ang hawak na tinidor at tila tinutusok-tusok ang hangin. Si Franco ang ini-imagine nito ng mga sandaling iyon. I'm tired baby. Kakauwi ko lang sa house ng kuya ko after working in the company. Mag-ingat ka palagi ha? Malambing nitong sambit. Franco has changed a lot. Noon hindi ito nagpapakita ng kahit na kaunting pag-aalala sa kanya. But now he sounds like a caring and loving boyfriend kaya nga mas nahuhulog ang loob niya sa binata. Marami pa silang napag-usapan ni Franco hanggang sa ibaba nito ang cellphone at nakita niya ang tila naiinis na reaksyon ni Vlad. Haist, ayan na naman ang tanga. Wika nito. Hoy Vlad ha, sumusobra ka na. Nagbago na siya, hindi niya na ako sasaktan. Katwiran niya. Oh really? Sigurado ka ba? Sige ha, basta wag na wag kang iiyak sa harapan ko. Pag nagloko yan. Jailer ang Franco na yan, Roxy ha? Kau talaga napaka-bitter mo. Aniya. Natroma na kasi ako sa'yo dahil kakaiyak mo dati nung sinaktan ka niya. As your friend, syempre masakit din sa akin yun. Sumeryoso ang mukha ng bakla. Siguro nga nag-aalala lamang to sa kanya. Di naman niya masisisi si Vlad dahil ito ang naging shock absorber niya simula nang maghiwalay sila ni Franco noon. Pagkatapos ng class niya, nagpa siya na muna siyang mamasyal sa malapit na mall. Isang subject lang kapag araw ng Webes, para hindi siya mabore at pupunta na lamang siya sa tambay sa mall. Recently, palagi na lang siyang matamlay. Di naman siya dating ganito pero ito ang pagbabagong nararamdaman niya sa kanyang katawan, lalo na't simula nang umalis si Franco. Nang dumating sa mall, naglakad-lakad na lang muna siya. Wala naman siyang malaking pera kaya okay sa kanya ang tumingin-tingin na lamang sa loob. Dumako siya sa isang puro stuffed toys ang tinda. Kapag may trabaho na siya, balak niyang bumili ng malalaking stuffed toys. Nang mabusog ang kanyang mga mata sa magagandang stuffed toys, pumasok naman siya sa mga kitchenwares. Balang araw kapag magkakapamina na siya ng sarili niya, mangongolekta siya ng iba't ibang klase ng mga gamit sa kusina. Kung mayaman lang siya, marami na siguro siyang nabili ngayon. Pero dahil anak mahirap siya, mag-iipon na muna siya at balang araw, mabibili niya mga bagay na nais para sa sarili. It was just a simple dream for her. Napahawak siya sa tiyan nang marinig ang pag-alboroto nito. She is drooling for a crispy and juicy fried chicken as of the moment. Nagmerienda naman siya kanina pero ewan ba niya kung ba't gutom na naman siya ngayon. Kapag ganito siya at palaging gutom, madali lang talaga siyang tataba. She checked her purse. May pamasahe pa siya at pambili pa ng chicken meal sa paborito niyang fast food chain na nasa mall lang din sa loob. Pumasok siya at umorder na makakain. Maraming tao sa loob, kung sabagay almost lunchtime na rin. Pagkatapos niyang umorder, umupo siya sa pinakadulo sa may mesa at 2 upuan.
Mukhang katakam-takam talaga ang fried chicken na mainit-init pa. Ang sarap isawsaw sa gravy at papaki ng crispy balat nito. Di niya pinatawad ng manok kahit na nakakapaso pa ang init nito. Hi, can I take the other seat? She raised her head and saw a very beautiful girl standing on her front. Mahaba at wavy ang buhok nito. Sexy kahit nakapants lang at black denim jacket nito. Sa'yo na oh. Wika nito sabay abot sa kanya ng isang burger. Ha? Salamat na lang po ate. Kainin niyo na po yan. Nahihiya niyang wika. Sige na, treat ko to sa'yo for allowing me to take this seat. Dahil sa pamimilit nito, kinuha niya ang burger na ibinibigay nito. Binuksan niya ang burger at nang inamoy ito, tila gusto na naman niyang sumuka. Are you okay? Nag-aalalang tanong na magandang babae. Opo, hindi ko lang po gusto yung amoy. Parang kanyang wika sa magandang babae. Are you pregnant? Direkta nitong tanong. Naku, hindi po. Natataranta niyang wika sa babae. Sandali silang nag-usap ng magandang babae at ramdam niyang mabait to. Tila ba ang sarap kakwentuhan? Mas matanda to sa kanya ng 5 taon sa tansya niya. Di naman nagtagal may tumawag na sa cellphone nito. I need to go ha? By the way, ano nga ba ang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap, di ko man lang alam anong name mo. Tumayo to at sinuot muli ang sombrero sa ulo. I'm Roxanne po. Nakangiti niyang wika sabay lahad sa isang palad. Okay, nice to meet you, Rox. By the way, I'm Samara Bright. Ngumiti siya sa babae matapos makipagkamayan dito. Wala nang babae, ngunit natutuwa pa rin siya dito. Kung di lang to nagmamadaling umalis, magtatagal talaga ang pag-uusap nila. Madaldal ang babae at nakakaaliw tong kausap. Paalis na siya sa mall, ngunit bigla na namang sumama ang pakiramdam niya. Pinagpapawisan siya ng malapot, nilalamig ang buo niyang katawan. Napasandal siya sa pader at sandaling nagpahinga. Bakit ganito ang pakiramdam niya? Imposible namang gutom siya kakakain pa lamang niya. Hey, are you alright? She saw Samara approaching right next to her. Sumama po ang pakiramdam ko. What? Oh, pinagpapawisan ka at ang lamig mo. Come on, punta na tayo sa ospital. Nag-aalalang sambit ng babae. Wag na po ate, wala akong pera. Don't worry about it. Inatid siya nito tungo sa kotse at masama nga ang pakiramdam niya. Hindi niya nabilang kung ilang minuto ang biniyahe nila patungo sa ospital. Di na niya naalala kung paano siya nakapasok sa loob ng ospital dahil nagising na lang siya nasa loob ng isang puting kwarto. Nakahinga siya na maayos na makita si Samara sa tabi niya. Ate, ano pong nangyari sa akin? You passed out, Rox. Mabutit nakita kita ulit. Naku, baka sa kalsada ka pa nahimatay. Salamat po ate. Teka, ano pong sabi ng doktor? Rox, kailan ka huling dinatnan? Ang sabi ng doktor, you're almost 2 weeks pregnant. May asawa ka na ba? Bigla naman siyang nanlamig sa narinig. Buntis siya. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Nagdadalang tao siya at ang ama ay si Franco Jaller. I'm single po ate but I have a boyfriend. Gosh, I'm pregnant. Di makapaniwalang saan niya. Yung boyfriend mo, nasa na? Magkaklase po kami. By the way ate, wala po talaga akong pera pambayad dito sa ospital. Estudyante pa lang po ako. Nahihiya niyang sambit sa babae. It's okay, Rox. Sagot ko ng gastos, wag ka mag-alala. Kayo talaga mga kabataan ngayon. Ako, alagaan mong sarili mo ha? Wika nito. Salamat po ate. Binayaran ko ng bills and even your vitamins, Rox. Hindi na ako pa pwedeng magtagal pa rito ha? Tumawag ka na lang ng kakilala mo. By what may take this. Wika nito sabay abot sa akin ng lilibuhing pera. Napapaiyak siya sa sobrang saya at pasasalamat sa babae. Sobrang bait nito, tinulungan pa talaga siya. Bumili ka ng milk mo at pang vitamins mo, okay? Huwag ka mag-alala. May mga alaga rin akong di ko pamilya. Pasalamat ka at ang lambot ng puso ko sa mga kagaya mong nangangailangan. Muli na naman siyang nagpasalamat sa babae. Uy nga pala, saan ka ba nakatira at mamimiesta ko sa inyo? Sa Leyte po. Ay siya, wag na nga lang, layo naman ang probinsya nyo. Sige na ha, mag-ingat ka. I gotta go. Muli nitong sambit at abot langit ang pasasalamat niya dahil nakilala niya si Samara Bright. Ate teka, sa'yo na to, please. Tinanggal niya ang isang bracelet at binigay yon sa babae. Di kita sinisingil, no? Ate, kahit bilang pasasalamat ko na lang po sa kabaitan mo. Pangulit niya rito. Heist, ang kulit no?
Teka, nasasanla ba to? Natawa siya sa reaksyon nito. Ate, tanggapin mo na please. Belief man niya na magbigay ng memorabilia sa taang bukalang pagtulong sa kapwa. Ay, okay, sige na. Kukunin ko na. Sigurado ka bang sa'yo to o dinukot mo lang to? I'm just kidding. Thank you ah. Nakakatawa talaga sa Samara. Kahit kakakilala pa lamang niya rito, ang gaan-gaan na agad ng loob niya sa babae. Kinuha nito ang bracelet na ibinigay ni Franco sa kanya. Maaga siyang pumunta sa university. Irregular ang klase nila dahil naayos na lang nila ang kanilang papers para sa graduation. Nakatulala siya habang nakapila sa registrar's office. Di pa rin siya makapaniwala, nagdadalang tao na siya. Hello? Tanong niya sa di nakarehistrong number na tumawag sa kanya. Hey baby, it's me Franco. Busy ka ba? No, hindi naman. Pumipila lang ko rito to pass my forms. Franco, kailan ka ba babalik? Malungkot niyang tanong sa binata. Malapit na, Rox. Maghintay ka lang. Miss mo na ako, no? Yeah, I miss you so. At may sasabihin pala ako sa'yo pagbalik mo. Turan niya sa binata. Sasabihin niya ritong tungkol sa pagdadalang tao niya. What is it? Tell me now, please. I cannot wait for it, Rox. Basta, sa pagbalik mo na lang, okay? Sige baby. Sa pagbalik ko na lang dyan. I gotta go now, Rox. We're about to start. Teka Franco. Ihintayin kita ha. Baka nang bababae ka lang dyan. Trust me, Rox, please. Yan lang hiningi ko sa'yo, okay? May mga bagay na hindi ko masabi sa'yo ngayon, but someday I will tell it to you. For now, just do what I said so. Wait for me there. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Masaya siya at natatakot sa kahihinat na ng pagbubuntis niya. Anyway, kailangan niyang mag-isip ng positibo. Isang linggo lang namang wala si Franco. Kaunting tulog at paghihintay na lamang makakasama niya ng muli ang binata. Pagkatapos niya sa registrar's office, nagmerienda muna siya sa labas ng campus. Bumili siya ng 3 okoy na sinasawsaw sa suka na may sili. Gusto niya kumain ng maasim, lalo na mga pagkaing may suka. Habang nagmemerienda siya, bumuhos ng malakas na ulan. Wala siyang dalang payong kahit maghihintay na lamang siyang tumila ito. Tinawagan niya si Vlad at sinabi nitong papunta pa lang din to sa university. Di na niya aantayin pa ang kaibigan dahil kulang ang buong araw kapag gagawa ng requirements ang baklang yon. Numero 1 palengkera si Vlad kapag may makakasalubong to sa daan. Sandamakmak na chika nga atupagin bago pagtuunan ng pansin ang totoong motibo. Nang tumila ng ulan, nag-abang na siya ng jeep sa kalye, ngunit lahat puno, kaya nagpasya siyang maglakad patungo sa kabilang kalsada upang doon na lamang siya mag-abang. Ngunit pareho lang puro puno ang mga jeep na dumaraan. Dahil wala siyang choice, nag-tricycle na lamang sa sinakyan niya. Medyo ma-traffic at ang hina rin ng usad ng mga sasakyan. Then her attention was caught by a big motorcycle na pumara sa harapan nila. Si Franco ba yun? Tanong sa kanyang sarili na pilit tinitingnan ang 2 pares na nakasakay sa big bike na nasa harapan lang ng sinasakyan niyang tricycle. Hinawakan niyang dibdib dahil talagang kinakabahan siya. The man driving the big bike is exactly like Franco and the lady on the back ride seems like Princess. Magkapareho ang motor na yon sa motor na sinakyan niya kasama ni Franco. Pero wala si Franco at di pa nakakauwi, hindi ba? Bababa pa sana siya sa tricycle para tingnan kung sina Franco nga ba talagang sakay sa motor, ngunit biglang tumakbo na ang mga sasakyan. Kahit ang motor na yon, parang bulang naglaho sa kanyang mga mata. Tinawagan niya si Franco, kahit ang numerong gamit ito kanina, but it's out of reach. Kahit di niya pa nakumpirmang si Franco nga iyon, napakasakit na para sa kanya. Sana nga nagkakamali siya. Sana nga pareho lang ang motor na iyon sa motor ni Franco. May ganyan naman talaga, di ba? Ngunit pagkalipas na ilang araw, hindi pa bumabalik si Franco. Tinatawagan niya to sa numerong ginamit ito noon, ngunit di niya makontak ang binata. Nag-aalalan na siya. Ang sabi nito, 1 linggo lang tong mawawala, ngunit 10 araw na hindi pa rin to bumabalik. Malapit ng araw ng pagtatapos nila, ngunit wala siyang excitement na nararamdaman. Tila ba bigla siyang nawalan ng gana. Araw-araw nagsusuka siya at ayaw niya sa mga amoy ng ginigisang pagkain. Tayong ang daladala niya sa sinapupunan na nagbibigay sa kanya ng konting pag-asa at kasiyahan. Kasalukuyan siyang nasa isang boulevard, nakaupo sa sementadong upuan, paharap sa malawak na karagatan. Lumubog na naman ang araw, kasama na pati ang puso niya na nabubuhay sa lungkot.
Ayaw niyang umiyak. Pinangako niya sa sariling hindi na siya iiyak. At isa pa, pinangahawakan din niya ang mga huling sinabi ni Franco. Naputol ang pagmumuni-muni niya na marinig ang tunog ng ringtone niya. Hindi yun nakarehistro kaya't di na siya nag-aksaya pa ng segundo at dalidaling sinagot ang tawag. Franco, baby? Excited niyang wika sa kabilang linya. Hoy, ako to, si Vlad. Please save my new number. Joke lang. Numero to ng catering services. May malaking handaan mamaya at kailangan namin ng isa pang serbidora. It's your time to shine, Roxanne. Maarteng wika nito. Nakikita na niya ang itsura ni Vlad ng sandaling iyon. Parang bado talaga ang kaibigan niya. Okay, sige. Call ako dyan. Sige. Isasend ko sa yung address ng office namin, ha? Alas 6, kailangan nandito ka na dahil alas 8. Magsisimula ng big event ng mga bilyonaryo. Enchandes? Oo na. Mag-text ka na nga lang, Vlad. Impacta talaga ang baklitang kaibigan niya. Salamat naman at tumawag si Vlad para bigyan siya ng sideline. Di naman mahirap magtrabaho sa catering. Magsisilbi lang sa mga tao at susundin kung anong request ng mga ito. Kailangan din talaga niya ng extra income, lalo na ngayon kailangan niya mag-ipon. Sana marami pa silang racket ni Vlad para magkakapera din siya kahit kaunti, bilang maliit pa ang kanyang tiyan. Hindi pa niya sinabi sa mga magulang ang tungkol sa sitwasyon niya. Bahala na. Ipaglalaban niya ang anak niya. Pero sana mas maging matatag at matapang pa siya kapag kasama niya si Franco.